Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Kung gaano daw kalayo yung silangan sa kanluran. Ganito yung ginagawa ng Panginoon kung paano niya solusyonan yung ating mga kasalanan. Yung north and south, mga kapatid, ay merong tinatawag na constant distance. Kapag daw po tayo ay nakarating sa north, pag tayo ay lumakad pa further, south na yun. So ibig sabihin po, nagmi-meet yung north at yung south. Pero sabi po rito, no, yung east and west ay hindi po kailanman magmi-meet. They represent complete, never-ending separation. Amazingly, kung bakit pinili ng Panginoon mabanggit sa Bible yung term na kung gaano man daw po kalayo ang silangan sa kanluran, ay ganun yung kanyang pakikitungo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin po talagang imposible mag-meet ang silangan at kanluran, pero yung imposible po sa tao, walang imposible sa Panginoon. Amen? Na-appreciate natin whenever someone is reaching out to us. Alam mo, gusto ko lang pong ipaalala sa atin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nag-reach out sa atin. Okay? Ang Panginoon mismo ay nag-reach out sa atin. Sabi po sa Filipos chapter 2, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. Tingnan niyo po yung ginawa ng ating Panginoon. Nagkatawang tao siya, mga kapatid. At naniniwala tayo, naiintindihan natin na kaya nagkatawang tao ang ating Panginoon ay para iligtas po tayo. Alam niyo, iniisip ko, mga kapatid, pwede naman siguro tayo iligtas ng Panginoon kahit hindi siya magkatawang tao, no? Pero si Jesus, iniwan niya po yung langit para makasama tayo. Inexpress niya yung dakila niyang pagmamahal by reaching out to us. Yun yung pag-ibig na ginawa at ipinamala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, na nung nabuhay si Jesus Christ, hindi lang po siya ang nabuhay. Sabi po sa Mateo 27 verse 52, nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila sa libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ito po'y isang bahagi na napaka-importante. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil nung namatay si Jesus Christ, meron po siyang ginawa. Kailangang mamatay ni Jesus Christ para makasama niya yung mga namatay nung unang panahon. Kasi po, hindi kagaya natin, no? O nung mga taong nakasama si Jesus Christ, na ipangaral po sa atin ang mabuting balita. Kaya po si Jesus Christ nagkatawang tao at kailangan siyang mamatay, hindi lang po para tayo tubusin, mga kapatid. Kailangan ma-reach out ni Jesus Christ yung mga patay na. Sabi po sa 1 Peter 4:6, ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Kaya po si Jesus Christ namatay. Dahil po yung mga taong namatay, hindi po sila makarating sa langit without hearing the gospel. Kaya mga kapatid, pagdating sa Matthew 27 verse 52, lahat po ng nakarinig ng mabuting balita ni Jesus Christ, lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ, na isama po niya na makarating sa langit. What I mean, mga kapatid, imposibleng marating yung mga taong patay. But Jesus gave up His life para ma-reach out niya kahit yung mga patay na. Amen? Ito pa, mga kapatid, no? Isa pang bagay na gusto kong mamangha kayo mula dun sa pagkabuhay ni Jesus Christ. Most of us naniniwala tayo na kapag tayo ay muli ng binuhay ng Panginoon, meron na tayong glorified body. At humaasa po tayo na lahat ng kapansanan natin sa physical nating katawan, lahat ito ay mababago at magiging perfect yung ating body. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Nung siya ay nabuhay, hindi po niya hinilom yung sugat ng kanyang kamay at ng kanyang paa at ng kanyang tagiliran. Meron na siyang glorified body.
Pero pinili ni Jesus Christ, wag mahilom yung mga sugat. Alam niyo po kung bakit? Kasi meron siyang mga alagad na nagdududa. Sabi nila, hindi kami naniniwala na siya'y muling nabuhay eh. Kasi patay na, wala po talaga silang maalala sa history nila na patay na, nabuhay pang muli. Kaya nung binabalita sa kanila na si Jesus Christ ay nabuhay daw, sabi nila, hindi, walang ganon. Pero may isa pong alagad na nagsabi, sige, kung maipapasok ko yung daliri ko sa butas ng kanyang kamay, maniniwala ako sa kanya. Alam niyo po, nagpakita si Jesus Christ. Juan 20:27, sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay ko, ipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda, maniwala ka na, sabi niya kay Tomas. Kasi this time po, ang nire-reach out ng Panginoon, yung doubt ng mga tao sa Kanya. Amen? Mga kapatid, hindi lang niya nire-reach out yung ating mga pangangailangan. Nire-reach out din ng Panginoon yung ating mga doubts, yung ating mga hopelessness, yung ating mga helplessness. Mga kapatid, naniniwala ako kapag kikilos ang Panginoon sa buhay mo, kapag gusto niyang tugunin yung ating mga ipinapanalangin, madalas nagdududa tayo. Amen? But tonight, nire-reach out ng Panginoon lahat ng pagdududa natin. Gusto kanyang abutin dun sa mga takot natin. Jesus very persistent, mga kapatid. From east to west, mga kapatid, yun ang kayang lakbayin ng Panginoon. Kasi kahit yung pagdududa natin, gusto tayong abutin doon ng Panginoon. So mga kapatid, tanungin ko po tayong lahat, ano ang pangangailangan natin? Amen? Kasi anuman ang ating kahilingan, anuman ang ating kalagayan, saan man tayo naluklok, pwede natin sabihin, naku, ang lalim na kasi nitong pinagdaraanan ko, ang lalim na nitong problema na to, parang wala na tong pag-asa. Mga kapatid, pinakita ko po sa inyo kung paano mag-reach out ang Panginoon. Walang malayo sa Panginoon. Pag siya ang kumilos, amen? Pag siya ang kumilos, handa siyang lakbayin. Naiwan niya na po ang langit para tayo ay makatagpo